Mayo 16, 2015. Nakatayo siya sa gilid ng bangin na may suot na wingsuit. Nakangiti siya, handa sa pinakamatindi niyang stunt. Isang stunt para baguhin ang tingin ng tao at ayusin ang kanyang imahe. Naramdaman niya ang hangin pero tumalon pa rin. Ito ang kwento ni Dean Potter, ang daredevil na minahal lang outdoor na mundo hanggang sa isang umaga sa isang arko sa Utah. Pagkatapos, kinamuhian siya. At ito ang ikinamatay niya. Maligayang pagdating sa extreme. Si Dean Potter ay nakatayo sa gilid ng 3,500 talampakang bangin ng Taft Point, Yosemite National Park. Nakapulang wingsuit at helmet siya. Sa tabi niya ay si Graham Hunt, isang 29 na taong gulang na elite na bumbero sa kagubatan mula Sacramento. 5 taon nang lumilipad gamit ang wingsuit si Graham at ayon sa mga regular niyang kasama, isa siya sa pinakamagaling sa mundo. Simple lang ang misyon nila nung araw na yon. Lilipad sila sa makitid na V-shape na siwang sa Granite Ridge na Lost Brother, 1 milya ang layo. May fail-safe na nakahanda si Dean sa plano niya. Kung makita niyang di siya makakadaan sa siwang, liliko siya pakaliwa at lilipad paikot sa ridge kaysa dumaan doon. Kailangan niyang magdesisyon habang 100 milya kada oras ang takbo at papalapit ang pader ng bato. Si Jen Rapp, kasintahan niya, ay nasa 20 talampakan sa likod hawak ang kamera. May hangin sa likuran nila at napansin nila ito. Nagpasya silang hindi ito sapat para pigilan sila. Hindi mahalaga ang panganib. Sa loob ng 5 taon, inagaw sa kanya ng mundo ng outdoor ang mga sponsor niya, ang kanyang kasal, ang kanyang reputasyon, lahat. At sa gitna ng lahat ng iyon, napagpasyahan niya na ang tanging paraan para sagutin sila ay ang gumawa ng isang bagay na hindi matatanggi, isang bagay na imposibleng baliwalain na wala silang ibang magagawa kundi tumingin. Ito na ang sandaling iyon. Si Dean Potter ang pinakamahusay na adventure athlete ng kanyang panahon. Nag-free solo siya sa mga pader at naglakad sa tightrope na nakabitin sa 1,000 talampakang bangin, mga hamong di sinusubukan ng elite na climber. Tumalon siya sa bangin suot ang suit na parang pang fighter jet at ginawa niya yon nang walang pakialam sa kasikatan. Si Royal Robbins, kilalang ama ng Yosemite climbing, ay nagsabing ginagawa niya ang mga bagay na nais niyang magawa. Tinawag siyang pinakamahalagang yaman ng outdoor industry. Tinawag din siyang kahihiyan ng parehong industriya kalaunan. Noong 1973 si Dean ay nasa Yosemite Valley, ang natatanging lugar kung saan ang pag-akyat ay hindi lang sport kundi relihiyon. Tumigil siya sa pag-aaral sa Universidad ng New Hampshire 2 taon nang nakalipas para tuparin ang pangarap na ito. Nakatira siya sa isang tent sa Camp 4, ang kampo ng mga umaakyat kasama ang kanyang Volkswagen Jetta na naglalaman ng lahat ng kanyang pag-aari. Sa kuweba siya natutulog para iwasan ang mga park ranger, nakayapak siyang naglalakad at crackers lang ang kinakain para mabuhay. Tiniis niya ang lahat para makapag-focus sa nag-iisa niyang tunay na hilig, ang pag-akyat. Hindi na kailangang sabihin hinangaan siya ng mga umaakyat at tinitingala bilang inspirasyon. Napabilang siya sa isang deformal na grupo ng mga batang umaakyat na tinawag ang kanilang sarili na Rock Monkeys at ginawang permanenteng tahanan ang Yosemite Valley. Nakatira sila sa tent at kuweba, araw-araw umaakyat at unti-unti nilang binabago kung ano ang pwedeng maging anyo ng sport. At si Dean ang kanilang pinuno. Gumagawa sila ng mga bagay na hindi pa naisip ng mundo noon. Para maintindihan mo kung ano ang ibig sabihin nun, kailangan mo munang balikan kung paano ang pag-akyat noong dekada 90. Kadalasan, gumagamit ng lubid ang mga umaakyat noon para umakyat at bilang pananggalang. May kasama ka sa baba na nag-aasikaso. Kapag nahulog ka, sasaluhin ka ng lubid. Umakyat si Dean mag-isa at walang lubid. Bukod pa doon, mabilis din siyang umakyat ng solo. Kadalasan, dahan-dahan at maingat gumalaw sa bato ang mga free solo climber. Kabalitaran ang ginawa ni Dean. Gumagalaw siya ng mabilis, sobrang bilis. Para sa kanya, kapag mas mabilis ka sa pader, mas kaunti ang tsansang mapahama ka sa bundok. Ang mga nagawa niya, gamit ang pilosopiyang ito sa pag-akyat ay nagbasag ng record. Noong 1979 inakyat ni Dean ang isa sa pinakakilalang pader sa Amerika, ang hilagang kanlurang bahagi ng Half Dome. Halos 3,000 talampakan ng matarik na granite ito na tuwiran tumataas mula sa sahig ng lambak. Karamihan ng umaakyat dito ay inaabot ng araw, natutulog sa tent na nakasabit sa pader, hinihila ang gamit at ginagawa ito paunti-unti. Ginawa ito ni Dean mag-isa, mabilis at magaan, halos walang lubid, sa loob lang ng 4 na oras. Nagulat ang buong mundo ng pag-akyat dahil dito.
Pagkalipas ng isang taon, sinubukan niya ang El Capitan, isang sikat na 3,000 talampakang patayong granite na pader na karaniwang tinatapos ng climbing team sa 3 hanggang 5 araw. Para sa karamihan ng elite na umaakyat, ang pag-abot sa tuktok nito ang pinakamalaking tagumpay sa buhay. Ang Half Dome ay ilang milya mula rito sa kabila ng lambak. Si Dean solo ay umakyat sa dalawa ng sunod-sunod sa loob ng 23 oras, isang world record. Nagdesisyon siyang seryosoin pa ang mabilis na pag-akyat. Noong 2001, sinubukan niya ang isa sa pinaka-technical at sikat na ruta sa El Capitan para makita kung gaano siya kabilis kapag talagang seryoso na ang sitwasyon. Ang ruta ay tinatawag na The Nose at ang speed record para akyatin ito ay 4 oras at 22 minuto noong 1972. Sina Dean at kasama niya ay nabasag ang record makalipas ang 9 na taon, tinapos nila ito sa 3 oras at 59 minuto. Pagkalipas ng 6 na linggo, bumalik sila at binasag ulit ang record nila, naakyat ito sa 3 oras at 24 na minuto. Noong taon ding yon, nantakda siya ng sobrang ambisyosong layunin na wala pang nagtangkang gawin noon. Hinarap niya ang Half Dome, Mount Watkins at El Capitan ng sabay-sabay. Iyan ang 3 sa pinakamalalaking pader ng Yosemite at 7,000 talampakan ng pag-akyat. Inyakyat ni Dean ang 3 sa isang araw. Nakilala ito bilang Yosemite Triple Crown. Walang ibang nakagawa nito noon o pagkatapos. Pagsapit ng dekada 2000 si Dean ang walang dudang pinakadominanteng adventure athlete sa buong mundo at alam yon ng lahat. Ginawang isa si Dean Potter ng Patagonia sa kanilang 10, nilang atletang pinakamalaki ang bayad, isang outdoor company na kilala sa mga elite athlete na mahilig sa panganib. Kumikita siya ng halos $50,000 taon-taon mula sa kanila at sinusuportahan ng Black Diamond. Binigyan siya ng mga grant ng National Geographic. Nagmahal din siya. Si Steph Davis na nang makilala niya noong 1974, hindi pa niya malalamang na magiging isa sa pinakamahusay na babaeng umaakyat ng bundok ng kanyang panahon. Nagpakasal sila noong 2002 malapit sa Moab, Utah. Pagsapit ng 2000, 6 napakadanda ng buhay. Matatag ang kanyang karera, masaya ang pagsasama at nirerespeto siya sa mundo ng outdoor. Hindi niya alam na guguho ng kanyang buhay. Ang lahat ng ito ay dahil lang sa isang pag-akyat. Mayo 6, 2000 10:45 ng gabi. Naglalakad sina Dean Potter at Brad Lynch sa disyerto ng Utah sa dilim. Walang headlamp, buhangin, malamig na hangin at tunog lang ng yabag nila. Huminto sila sa paanan ng arko ng batong buhangin. Inalis ni Dean ang pagkakapulupot ng lubid at inihagis sa ibabaw. Iniangkla ni Brad ang kabilang dulo habang umaakyat ang kaibigan at nagaangkla sa tuktok. Sabay silang umupo sa dilim, naghihintay ng araw. Mamalas 2:30 ng madaling araw, tinawagan ni Potter si Steph, ang kanyang asawa. Sumakay siya ng kotse kasama ang litratistang si Perlman papunta sa kanila. Pagsikat ng araw sa disyerto, nandun na ang buong grupo. Hinubad ni Dean ang kanyang kamiseta, umakyat sa arko at nagsimulang umakyat mahinahon at sigurado. Nakahanap ng mahahawakan ang kanyang mga kamay at paa sa pamilyar na hubog ng sandstone na 50 talampakan taas mula sa sahig ng disyerto. Nabot niya ang tuktok. Pagkatapos, bumaba siya at umakyat muli. Kinukunan siya ng mga kaibigan niya ng mga larawan at video mula sa iba't ibang anggulo. Nang masiyahan siya, ligtas siyang bumaba gamit ang lubid at sabay-sabay silang nagmaneho pa uwi. Para kay Dean, normal lang ang umagang ito. Wala siyang kamalay-malay na winasak na pala niya ang buong buhay niya. Naging lantad ang mga larawan ng kanyang pag-akyat. Pagkaraan ng ilang araw, daan-daang galit na email ang bumaha sa opisina ng Patagonia. Dumarami ang mga liham sa mesa ng park ranger. Sumasabog sa galit ang mga online forum. Sumusulat ng mga formal na liham ang isang US senador sa mga autoridad para humiling ng aksyon. Isa lang ang sinasabi nila, kailangan pagbayaran ni Dean ang ginawa niya. Ang sandstone arch na inayat ni Dean ilang araw na ang nakalipas ay tinatawag na Delicate Arch. Ito ang pinakakilalang natural na palatandaan sa Utah. Nasa plaka ng sasakyan ng Utah ito. 1.5 milyong tao ang naglalakad ng 3 milya sa disyerto bawat taon para lang makalapit dito. Para sa mga umaakyat, mas malalim pa ang ibig sabihin nito. Ang mga arko ay himalang heolohikal. Di tulad ng pader o tore, ang mga estrukturang ito ay napakababasag na maling bigat o presyon lang ay pwedeng magdulot ng pagbagsak at hindi na mapapalitan. Hindi na sila pwedeng itayo ulit. Pag nawala sila, di na sila makakabalik.
Matagal nang may tahimik na kasunduan ang mga umaakyat at tagapamahala ng lupa sa Amerika. Bawal akyatin ang mga arko. Umiiral ang linyang iyon dahil alam ng mga umaakyat na kapag may tumawid doon, bawat pader at ruta sa lupang pinamamahalaan ng gobyerno na tahimik nilang inaakyat sa loob ng taon ay malalagay sa panganib. Ang Delicate Arch ang pinakatanyag, pinakamamahal at pinakaprotektadong arko sa Amerika at si Dean Potter ay kakakaayat dito sa harap ng kamera. Ang Access Fund, ang pinakamakapangyarihang organisasyon para sa advokasya ng mga umaakyat sa Amerika ay naglabas ng pampublikong pahayag. Hindi kinuunsinti ng Access Fund ang pag-akyat sa Delicate Arch at hindi ito sumasalamin sa buong komunidad ng mga umaakyat. Sa madaling salita, si Dean Potter ay hindi kumakatawan sa amin. Sinabi ng malapit niyang kaibigan, alam naming bawal akyatin yon. Parang gusto kong sumuka. Nalito si Dean sa nangyari. Alam niya ang di sinasabing patakaran pero sa isip niya, di naman niya ito nilabag. Walang nasira at dahil hindi malinaw noon ang regulasyon sa Arches National Park, hindi labag sa batas ang pag-akyat sa Delicate Arch. Walang legal o moral na hadlang para hindi iyon akyatin. Akala pa niya, makaka-inspire ito sa iba na tuklasin ang mga ilang na lugar gamit ang kanilang pandama. Pero nagkamali siya. 2 araw matapos ang pag-akyat, binago ng National Park Service ang mga patakaran ukol dito. Bago ang umagang yon, malabo ang mga regulasyon at tahimik na nakakapasok ang mga umaakyat sa ilang bahagi ng parke sa loob ng maraming taon. Binago ng pag-akyat ni Dean ang lahat ng yon. Ipinagbawal ng bagong patakaran ang pag-akyat sa lahat ng pinangalan ng arko at natural na tulay sa parke buong taon, walang eksepsyon o apela. Nawala agad ang mga matagal ng pinapangarap na ruta ng mga umaakyat nang bigyan ng isang tao ang gobyerno ng eksaktong palusot na kailangan para kumilos. Humingi na paumanhin si Dean. Naglabas siya ng pahayag na hindi niya inasahan ang kontrobersya at taos puso niyang pinagsisisihan ang anumang pagkawala ng access, pero hindi na yon mahalaga. Galit ang mga umaakyat at sa ispoint na mahalaga ang opinyon ng mga kapwa mo umaakyat, ito na ang pinakamasamang mangyari. Si Dean Potter, dating inspirasyon ng marami, ay naging kinamumuhian sa outdoor industry. Unang naapektuhan ng kanyang karera ng backlash. Ang pangunahing sponsor niyang Patagonia ay matinding pinilit ng mga customer, karamihan ay hardcore at galit na umaakyat. Halatang may pinsala sa kanilang brand. Naglabas sila ng pahayag na nagsasabing ang kanyang ginawa ay nagdulot ng problema sa pag-access ng likas na lugar at negatibidad sa komunidad ng umaakyat. Pagkatapos, tinanggal nila siya at ang kanyang asawa, si Steph. Isa-isa, mabilis na sumunod ang iba pang mga brand. Sa loob ng ilang buwan, biglang natagpuan ni Dean ang sarili niya na wala ng kita, karera o respeto. Hindi rin nakaligtas dito ang kanyang kasal. Dahil sa naging bunga ng pag-akyat na wala naman siyang kinalaman, halos lahat ay nawala kay Steph. Ang kanyang kita, ang kanyang mga sponsor at ang kanilang reputasyon sa nag-iisang komunidad na kinabibilangan nila. Sobrang bigat na ng lahat para kayanin. Noong 2007, pinuno niya ang kanyang truck, kinuha ang kanilang aso at umalis. Tapos na ang lahat. Kaya ano ang gagawin ng isang 34 anyos na lalaki kapag ang sport na pinag-alayan niya ng lahat ay tuluyan ng tinalikuran siya? Isang lalaking walang mawawala. Ginawa ni Dean ang alam niya kaya bumalik siya sa bundok. Pero ngayon, hindi lang siya umakyat. Pumunta siya ng mas malayo kaysa dati niyang narating. Noong 2008, nakalika siya ng isang bagay na tinawag na freebase. Kita mo, ang isang bagay na laging kinatatakutan ng mga free soloist ay hindi ang taas, kundi ang magiging bunga ng isang pagkakamali. Isang paa lang ang madulas paakyat o isang binti lang ang hindi dumikit pababa tapos na lahat. Binago ito ng freebase. Ang ideya ay mag-free solo sa pader na hindi bababa sa 1,000 talampakan na may parachute na nakakabit sa likod mo. Wala pa ring lubid o kasama, pero kung may mali, may isa ka pang opsyon. Iikot ka lang sa ere at bubuksan ang parachute, pero hindi ito agad magbubukas kung mahuhulog ka mula 30 talampakan. Mula sa 1,000 talampakan, may sapat ka pang layo sa lupa para mabuhay. Sabi ni Dean, parang ginagawang paglipad ang dapat sana'y pagkamatay. Ang unang freebase target niya ay ang Eiger sa Swiss Alps. 6 na linggo siyang namuhay mag-isa sa kuweba sa Siam na 1,000 talampakan bilang paghahanda sa pag-akyat. Noong Agosto 6, 2008 matagumpay niyang nagawa ito, inakyat niya ang mahigit 2,000 talampakan bago gawin ang kanyang unang pagtalon. Makalipas ang 1 taon, bumalik siya sa Eiger suot ang wingsuit. Ang wingsuit ay tulad ng inaakala mo.
Espesyal itong disenyo ng damit na may telang nakaunat sa braso at binti kaya pwedeng dumulas sa hangin na parang lumilipad na ardilya matapos tumalon sa bangin. Karamihan sa mga taong nagsusuot nito ay tumatalon mula sa eroplano. Tumalon si Dean mula sa mga bundok. Noong 2009, humakbang si Dean mula sa isang nakausling bato sa ibaba ng 13,000 talampakang tuktok ng Eiger at lumipad ng mahigit 9,000 patayong talampakan at halos 4 na milya sa loob ng 2 minuto at 50 segundo. Ganon lang, nakuha niya ang world record sa pinakamahabang lipad gamit ang wingsuit. Dahil sa tagumpay, pinarangalan siya ng National Geographic bilang Adventurer of the Year. Pero hindi pa yan sapat. Kay Dean, takot ang pinakamahalagang guro. Doon lang niya tunay na nararamdamang buhay siya sa mga sandaling pwedeng mamatay. Kaya noong gabi ng Hulyo 12, 2011, ginawa niya ang isa sa pinakahindi kapanipaniwalang bagay na naikwento ko dito sa channel na ito. Sa Yosemite, may granite na tuktok na tinatawag na Cathedral Peak, manalabing 1,000 talampakan ang taas mula sa antas ng dagat. Mula sa tuktok, tanaw mo ang napakalayo sa bawat direksyon. Ang nasa ibaba mo lang ay ang sahig ng lambak na libu-libong talampakan ng lalim. Iniunat ni Dian ang 1 pulgadang lapad na nylon na lubid sa pagitan ng 2 punto sa pinakatuktok ng bundok na iyon. Tumapak siya rito ng walang harness o safety tether. Ang nasa pagitan lang niya at ng sahig ng lambak na mga 11,000 talampakan sa ibaba ay isang piraso ng nylon na kasinlaki ng hilalaki. Nilakad niya ito paabante, saka umikot at nilakad pabalik. Mahigit 1 milyo ang layo, nag-setup si Mikey Schaefer, adventure photographer, ng kamera na may 800 mm lente para magkasya ang buong eksena sa frame. Pinakakomplikado raw itong kuha sa buhay niya, pero kamangha-mangha ang resulta. Si Dean Potter, nakabuka ang mga braso, kitang-kita ang kanyang silweta sa kabilugan ng buwang, sumisikat sa ibabaw ng Sierra Nevada. Viral sa internet ang nakamamanghang larawan. Kumalat ito sa mundo magdamag. Walang sponsor na lumapit. Sobrang karismatiko at sobrang talentado niya para baliwalain. Pinirmahan siya ng Cliff Bar, Adidas Outdoor. 5'10", matagal lang sinusubukang kalimutan ng outdoor industry ang pangalan niya. Ngayon, hindi na sila makaiwas ng tingin. Pero hindi nagtagal ang pagbabalik niya. Noong Nobyembre 2014 nag-anunsyo ang Cliff Bar. Sabay-sabay nilang tinanggal ang 5 atleta. Dean Potter, Alex Hinault, Steph Davis, Cedar White, Timmy Onio. Ang sinabi nila ay hindi na sila komportableng mag-sponsor ng mga atleta na ang karera ay umiikot sa free soloing, base jumping at highlining. Malaking dagok ito sa damdamin. 8 taon matapos ang delicate arch, patuloy pa ring naghahanap ang outdoor industry ng mga bagong paraan para bigiin siya. Pero hindi pa yon ang pinakamasama nangyari noon. 4 na buwan bago yon, noong Marso 13, 2014, ang pinakamalapit na kaibigan ni Dean na si Sean Leary ay nagmaneho mag-isa papuntang Zion National Park sa Utah. Si Leary ay isa sa pinakamagagaling na wingsuit pilot sa buong mundo. Noong araw na yon, tumalon siya mula sa isang formation na tinatawag na West Temple. Sumabit ang wingsuit niya sa ridge habang pababa at namatay siya nang bumagsak sa lupa. Si Dean ang kumuha ng kanyang katawan. Nawala sa kanya ang matalik na kaibigan at pinakamalaking sponsor sa loob ng ilang buwan. 2 bagay ang nagbigay sa kanya ng lakas. Si Dean ay nagpatuloy sa buhay na gusto niya sa Yosemite, tuloy pa rin sa pagtalon at paglipad. Ano pa nga ba ang magagawa niya? Ang lahat ng ito ang nagdala sa kanya sa sandaling yon sa Yosemite Valley noong 2015. Naisip niya kaya lahat ito bago siya tumalon sa Taft Point? Noong 7:25 ng gabi tumalong sila. Si Graham dahil sa mas mabilis na suit ay nauna agad. Pinanood ni Jen mula sa gilid ng bangin habang tinatahak nila ang papalubog na gabi papunta sa Lost Brother. Pagkatapos, nawala sila sa paningin. Paalala, buwan-buwan may eksklusibong video ako sa Patreon na di mo makikita sa iba. Nasa description ang link. Mas mabilis si Graham kaysa kay Dean. Lumipad siya pakaliwa, balik pa kanan, tapos pakaliwa ulit. Pagkatapos, sa huling sandali, bigla siyang lumiko ng matindi pa kanan, diretso papasok sa siwang. Una niyang nabangga ang puno, tapos ang kanang pader bago gumulong pabagsak sa lupa. Si Dean ay ilang segundong nasa likod niya. Nakalusot siya sa siwang, pero hindi nagpapatawad ang mabatang lupa sa kabila. Mga pader ng bato, matatarik na dalisdis, walang puwang para magkamali. Itinali niya ang iPhone sa likod ng helmet para magvideo habang umaakyat. Naging huling saksi niya ito. Ang huling kuha ng iPhone ay nagpapakitang ang lupa ay mga 1 o 2 talampakan sa ibaba ng lente. At yun na,
Malakas na bumangga si Dean sa mga gilid ng bangin at nahulog ng ilang daang talampakan pababa. Namatay siya agad sa pagbagsak. Siya ay 43 taong gulang. Nakatayo si John sa gilid ng bangin, hinihintay ang tunog ng biglang pagbukas ng mga parachute sa ibaba. Hindi yon dumating. Hindi nagpadala si Dean ng usual niyang mensaheng, ligtas siya. Nagpanik siyang humingi ng tulong at dumating ang helicopter ng California State Police kinabukasan ng umaga. Sa tulong ni John, nahanap ng mga piloto sa loob lang ng ilang minuto ang 2 bangkay sa kanyon. 2 ranger ang bumaba at nagkumpirma ng pagkamatay pagdating ng tanghali. Natagpuan si Graham malapit sa siwang habang si Dean ay ilang daang talampakan pa sa loob. Walang parachute ang naibukas. Sinuri ng mga investigador ang parehong kasuotan at walang natagpuang pagkasira ng kagamitan sa alinman sa dalawa. Tinukoy ng opisyal na imbestigasyon ang pag-aatubili, pagkagambala at maling pagtaya bilang posibleng dahilan. Tanging sina Dean Potter at Graham Hunt lang ang tunay na nakakaalam ng nangyari sa loob ng 22 segundo. Ilang taon bago iyon, tinanong si Dean sa isang panayam kung natatakot siyang mamatay. Sabi niya, ayaw niyang mamatay pero handa siyang ibigay ang lahat para sa pinakamagandang pagpapahayag ng kanyang buhay. Alam ni Dean Potter ang panganib ng paggalugad sa ilang at namatay siyang tinatanggap ito. Sinadya ng susunod na umaakyat ang pinakamapanganib na ilang sa mundo. Alam niya yon, ngunit pinili pa rin niya. Nahulog siya sa pinakamapanganib na bundok sa mundo at inilibing doon sa loob ng 3 araw. Ito na ang pinakamatindi at pinakabaliw na kwento na naikwento ko sa channel na ito.